Good day mga ka-ARC. Ito nga pong muli uli si Christopher Chu ng ARC Game Farm. Balikan po natin yung ating discussion regarding sa breeding. Previously, napag-usapan natin yung unang-una yung selection natin about the bloodlines. Then right after natin makapili na ng sarili natin bloodlines, kino-consider naman natin ngayon yung kanilang physical appearance. Siyempre, kailangan pasado sa ating panlasa yung kanilang itsura at saka yung kanilang yung build ng kanilang katawan, ano? So ngayon, ang i-discuss natin yung kanila namang preparation bago natin sila isalang sa breeding pen. So, masabi natin na mga proseso natin gagawin ngayon bago natin sila gamitin sa breeding. Number one, binibigyan natin sila ng breeder's vaccine, ano? After nun, kasunod na natin gagawin is yung kanilang pagpupurga. After ng purga, yung kanilang paligo. Right after ng kanilang paligo, dyan na tayong bibigay ng mga vitamins, supplements, para naman sa gano'n masuportahan natin yung kanilang kailangan para sa breeding process natin. Tara, ka-ARC, samahan nyo ako. Umpisa na natin ang kanilang pagpe-prepara. So ka-ARC, no, ito ngayon ang ating number one na ginagawa rin sa breeding materials natin, yung pagbabakuna. So ginagawa natin to sa kanilang pitcho. Binibigyan natin sila ng 0.3 nung breeder's vaccine na ginagamit natin. So ito, hanapin lang natin yung kanilang itong pitcho na to na siguro kami usually ginagawa ko, ang basihan ko 1 inch galing doon sa kill bone nila sa kanilang itong buto nito, masasalat niya. So para safe, iniiwasan ko ito. At the same time, kinakapa ko yung kanilang laman. So ito na, no? Tapos usually kasi ang breeder's vaccine oil base, so dapat at least as much as possible masahin nyo sila ng maybe 30 seconds para at least yung kanilang bakuna ay kumalat sa kanilang pitcho. Kaya RC, ang susunod natin gagawin, magbibigay naman tayo ngayon ng kanilang maintenance na vitamins, which is the B-complex. So lahat ng broodcock natin, lahat ng pullet natin, binibigyan natin sila at least 0.3 ng ating maintenance sa B-complex. Ganon din, ano? Kakapain ko itong buto, ilalayo ko sila at least 1 inch from itong ating sinasabi ng buto. Tapos yung laman, kapain natin, then masahe ulit. And that's it. ARC. So ka-ARC, after ng ating bakuna, after ng ating B-complex, ang isusunod natin ngayon ang kanilang pagpupurga, no? Yan na, napurga na natin. So after nito, pwede na natin silang paliguan. So after natin silang mapurga, after natin silang mabigyan ng B-complex, so ang susunod na natin ngayon, ang pagpapaligo.
Ayan mga ka-ARC, nakaligo na tong ating mga piniprepara mga breeding materials. Napurga na natin sila, nabigyan na rin natin ng vitamins and B complex sila. So, bigyan lang natin sila at least mga 3-4 days para maka-ready. Then, salang na natin sila sa breeding pen. Kay ARC, discuss lang natin ano yung mga ginawa natin na preparation para doon sa mga breeding materials natin. Umpisa natin doon sa pagbabakuna, So, bakit natin ginagawa itong pagbabakuna? Basically, to protect yung ating materials at the same time, yung mga magiging offspring nila, na dala-dala nila yung mga binigay nating protection from the parents itself. So, at least kumbaga panatag ang kalooban mo na itong mga sisiw na to, paglabas pa lang, protected na sila. Ang susunod nating i-discuss ang ginawa natin, yung pagpupurga, So sa pagpupurga, ang una nating inaalis dito, yung internal parasites sila. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung kanilang internal parasites, pag pinakakain natin mga breeder, nakakasiguro tayo na lahat ng sustansya binibigay natin sa kanila, na-absorb ng katawan nila. Second is yung pagpapaligo. Yun namang inaalis natin dito yung kanilang external parasites, yung mga kuto, yung mga hanip. Kasi kung hindi nakakapagpahinga ng maayos yung ating mga materyales, kung hindi nakakatulog yan dahil maraming kuto, maraming ang affected sa kanila, number one, yung kanilang health. Siyempre, isipin mo kung ikaw hindi ka nakakatulog ng ayos, so malaking factor yon sa kanila na pwedeng mag-cause ng pagbagsak ng katawan nila. And lastly, ang didiscuss natin is all about yung kanilang supplements na binibigay. So number one niya kasi ang isang inahin, kailangan meron silang other source ng kanilang vitamins bukod sa kinakain nila to support yung kanilang pangingitlog. Ganon din naman yung ating mga tandang na pagbibigay naman ng magandang similya para do sa ating mga inahin. So, basically, yan yung procedure na ginagawa namin dito sa ARC Game Farm. Yung ating pagbabakuna ng breeders vaccine, yung ating pagdedelaws, ang pagpapaligo, deworm, ang ating pagpupurga. Lastly, yung ating pagbibigay ng vitamins o yung pagbibigay natin ng B-complex sa kanila. So that's it mga ka-ARC, So sa ating next episode, ang i-discuss natin after natin silang i-prepare do sa kanilang pagbabakuna, pagdedelaws, ang pagdedeworm, injection. Ang next step natin, yung feeding program natin, how to sustain yung kanilang ganda ng katawan para ma-sustain din nila yung pagpapaitlog natin sa kanila, especially yung mga inahin natin. And then once na sinalang natin sila, didiscuss din natin ilang days bago natin umpisahang kolektahin yung mga itlog. And lastly, pag-collect natin ng itlog, ano yung mga basic natin ginagawa, pag-collect, pagtago, at ilang days natin sila bago isalang sa incubator. And that's it mga ka-ARC. Ako nga po muli, si Christopher Chu ng ARC San Vicente Game Farm. See you sa ating next episode.